ilang tulay ba dinaanan niya? Di ba? Bago siya makarating dyan. Ala naman hindi yan dumaan doon sa mga tulay na maliliit. Di ba? Bakit yun? Nakaya. Pero ba't ba yun ang ating nagiging puntirya ng usapan ngayon? Kasi nga sa report ng DPWH, Nelson, para bagang ang punteriya, ako ito nahihinuha ko lang naman, bagamat hindi naman natin direktang narinig sa kanila, para bagang insinuasyon, may kasalanan yung driver ng truck at saka yung operator ng truck kung bakit nila kinargahan ng ganong kabigat at dumaan sa nabanggit na tulay. Tingnan mo, pati ang Pangulong Bongbong, yun ang itinuro, yung truck Ganun? Oo, pakinggan natin. Nandun siya kanina Okay naman, yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang. This is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang acceptable load. Yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan ang nangyari. Ayun. So, mukhang iba rin ata ang impormasyon na karating sa Pangulo, Nelson. Kasi ang alam ng Pangulo, 100 tons din daw yung truck dalawa. Yung kasi yung unang official statement dyan, ng DPWH Region 2 na 102 tons yung truck na dumaan. Dalawa, di 200 tons yung nagkasabay sa ano? Ganun ba? At yun na mga kabayan, ang pag-usapan niya po natin ito po, panibagong issue nga nangyari po dyan sa tulay na bumigay. Mantakin mo naman kasi mga kabayan, imbis na ang pagalitan o sisihin ng Pangulo ni President Junior, yung mga nagdisenyo niyan o yung DPWH, di ba, na bumuo niyan, yung mga engineer, ang sinisip pa mga kabayan, alam niyo kung sino. Yung truck mo na dumaan. Napakatindi pa mga kabayan, di ba? Saan ka makakakita ng ganyan? Ang sinisim pa, yung truck na dumaan, mga kabayan. Wow naman! Wow! Wow! Napakatindi po. Napakatindi po mga kabayan. At bago po tayo tumuloy dyan sa usapin yan, shoutout po muna kay Madam Otelia Fernandez ng Saudi Arabia. Ito pong si Mojo Project 58, yan, taga-subaybay mo ko, Lods. Team Bantike, Go Kabayan, Empower Filipinos, mga bagong vloggers. Kay Sir Armando Suliano, 5979 from California. At panghuli kay Gracefully 02. Yan, hello po, watching from Hong Kong. Kung bago ka mga ng kabayan sa aking channel, huwag mga kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw mga kabayan Panoorin nga natin ito po matinding. Ewan ko na lang kung di kayo matawa talaga dito sa sa balitang ito panoorin po natin. Kajen, Sir Nelson, pasok po. Yung tulay dyan sa yung tinatawag na Kabagan Santa Maria Bridge. Di ba controversial nga gumuho isang araw? Sa ngayon, sa dami-dami ho ng mga tumingin na dyan. Oo, tama. Ay wala pa akong nakita na nagsabing walang kasalanan dyan yung truck. Ang may kasalanan dyan, ang talagang pangyayari dyan, dapat yung tulay matibay. Hindi dapat dumaan lang yung truck, nawasak yan. Wala pa akong nakita dyan, nung nagsabing ganyan, Wala pa nga, kasi ang nakita nila, kahit doon sa unang report, mali, anya yung driver, bakit ka dumaan dyan? Ba't ka dumaan? Saan ka naman nakakita? Mga kabayan. Kapal na mukha mo! Napakatindi po ito. Sinisisi pa po ng mga nasa gobyerno. Ang pagkakamali, doon daw po sa truck. At matindi po doon ng mga bahay kung ano po. Kakasuhan daw po yung truck driver. Kasi, kaysa naman kasuhan nila yung mga kabaro nila dyan sa DPWH. Diba? Baka sa susunod, wala na po silang wala na po silang porsyento dyan. At hindi po, sinisi pa po yung truck, yung dumaan. Instead, yung gumawa niyan. Na substandard. Napakalupit niya po.
Wala po kayong katulad. O, Sir Jen, tuloy. Mahina yung tulay. At ang pinakahuling nagpunta dyan, Jen, kanina lang din to. Oh, sino? Ang Pangulong Bongbong Marcos. Natuloy na ba sila? Ay, ano, Ayun. hindi. Gusto niya kasi makita kung talagang ano nangyari. Kasama pa pala Secretary Oo. Mark Bunuan, no? Tingnan mo naman yung laman ng truck dyan na gumuho, na natumba. Hanggang ngayon Mga pala. bato-bato lang hindi ba? Ang tawag doon parang malaking ano no? Graba. Ayan, graba. Oo. Siya ang nahulog dyan Oh, kaya ako yung tataka kung hindi ako naniniwala ang umabot ng 100 tonelado yun Kung yun ang laman Yun nga dyan. Ako nga nag-research Gaano ba talaga kabigat ang mga truck? Yung, tinan mo. Yan, Hindi naman ito truck na sobrang dami ng gulong para maglaman ng sobrang bigat. Sabi mo na, 8 sa likod. Siguro mga 12-wheeler yan o kaya 10-wheeler truck. Oo. Alam mo ba na ang mga truck pala, yung magkarga ka ng... Yun yung nasa singit ko lang Sige, yung sige. doon sa mismong sugpungan pala naputol Oo. Sa taas. Yung mismong sugpungan. Oo. Kaya yun, kumapit siya doon sa may konkretong bahagi ng dugtungan, Para siya nakakuyapit doon Oo. Ang malalaking truck pala, Jen, ay nasa pagitan lang ng 14 tons pataas. 14. Oo, 14, 20 tons, 30. Ano, bihira ka makakita ng truck na ganun kalalaki ang karga. Sabi ko nga sa iyo, kahit na yung mga boulders, at saka yung sa'yo, mga solid na bakal, Yun nga. ang pinakamabigat lang niya siguro, hindi pa ata siguro aabot ng 50 tons. Oo. Kasi yung gulong niya, so, hindi naman bakal yan, hindi naman kagaya ng pison niya na bakal ang gulong Yes. Diba? Pero kahit nga pison, hindi aabot ng 100 tonelada ang bigat. Kaya nga ang karaniwang mga tulay, katulad nito, malaking tulay ito, di ba? Oo. Ang weight limit niya ay 40 tons. 40. Pero tingnan mo ito, overloading daw yung truck Meron tayo kasing batas na anti-overloading law, lalo yung mga dumadaan sa expressway. Yan Republic Act 8794. Ang limitasyon daw po ng gross vehicle weight o nakatakdang bigat ng karga ng mga trailer at saka ng truck. Maaring lumagpas daw po sa 13,000 o 500 kilo, 13,000, 13,500, 13,500 kilograms. Di 13 tons yun, ang bigat ng karga ng truck o trailer. Kapag kaganto daw ang bigat, Nelson, labag na ito. Labag na po ito sa provision ng batas ukol sa tinakdang limitasyon o yun yung anti-overloading law. Ayun. At kapag ikaw ay bumiyahe, lagpas dyan ang bigat mo, pwede kang mahuli at meron pong multa na halagang 25% ng motor vehicle users charge na angkop po sa uri ng sasakyan. So yun pala ang ating batas. Kaya yung una na sinasabi ni si Secretary Bunuan, ay mo kung ano kay Secretary Bunuan ba nag-original yun? Mula yung 100 tonelada? Mula nga na nagsimula yung usapan dyan, may 100 tonelada na Yun na nga tingnan mo yung ano natin, di ba? Napakalayo naman dun sa overloading na 13.5 tons lang. Sabi mo ng 13, ang mga iba dyan may nag-overload, sabi mo ng 14 to 15 tons. Paano ka pa hindi ba? Time, yung 13, halos 10 beses na mabigat yung 100 tonelada. Paano kakayanin ng truck yun, di ba? Yung mga bumibiyahe sa atin sa Zambales, Nelson, kaya nga ang nangyari dyan, pinapuputol na yung gilid ng truck Kasi yung iba dyan nag-overload. Di ba yung truck nila mataas masyado? Kaya may overload. Kaya ang sabi niya, putulin nyo yung ano niyan, huwag nyo mataas masyado yung gilid. Kasi nga, ang iba dyan, yung buhangin, yung bigat, naglalagpas doon sa limitasyon ng load ng truck na yan. Pero hindi lumalagpas ng 20 tonelada pa rin. Ayun nga, hindi nga kaya. Hindi nga kakayanin. Dahil yung may limitasyon yung makina paano pa uusad? Pati yung gulong. Yung gulong. Ay, ano ba sabi dyan? Ano lang do karamihan? Sabi mo nang sa buong mundo, ano ba ang limitasyon ng pinakamabigat na biyahe ng isang truck? Nandun nga lang sa binanggit natin kanina. Yung 13,500? Ito yung yung sa atin. Sa anti-overloading law. Anti-overloading law. Pero kung titingnan mo dito, kasi hinanap ko pati mga itsura ng mga truck
Yung pinakamararaming gulong, yun daw yung... May nakikita ako ngayon, yung klase ng truck na yung Howo. Yan, yung bumibiyahe doon sa Zambales. Pero yun, buhangin niya, tsaka galing sa... Yung mga ginagamit doon sa minahan. Ayan, malalaki yan. Ay, pero ang karga niyan, karamihan, yung minerals. Dito naman sa gawin ng Rizal, yung mga tinatambak dyan sa MOA, ang tawag naman nila dyan, yung malalaki, yung boulders, malalaking tipak talaga ng bato yan, Nelson. Ayun. Eh, pero hindi pa rin na, yan o, ilan ng gulong niya sa likod. 10-wheeler lang to. Oo, may sobra lang dalawa eh. O, yun na nga. So, bang yan, may capacity lang ang pwede sa truck na yan? Hindi kakayanin yung 100 tons. Kasi itong ang pinakamalalaking dump truck, yan. 14 tons lang ang kaya. Ayan. Yung dump truck, pwede mong gamitin sa basura, pwede yung sa buhangin, etc. No? Ito, tingnan mo naman, itsura ng truck na yan. Kung- Yung sinasabi nilang mabibigat pa ang kayang lamanin, maraming axle, maraming gulong, maraming yung tumutulong na bumuhat dun sa bigat. Ay, pero kapag gano'n, baka lumubog ka sa semento at asfalto kung gano'n kabigat. Yes. Di ba? At saka hindi lang yun, Jen. Biruin mo kung 100 tons yan. Ilang tulay ba dinaanan niya? Di ba? Bago siya makarating dyan. Ala naman hindi yan dumaan dun sa mga tulay na maliliit. Di ba? Bakit yun? Nakaya. Pero ba't ba yun ang ating nagiging puntirya ng usapan ngayon? Kasi nga, sa report ng DPWH, Nelson, para bagang ang puntirya, ako ito nahihinuha ko lang naman, bagamat hindi naman natin direktang narinig sa kanila, para bagang insinuasyon, may kasalanan yung driver ng truck at saka yung operator ng truck kung bakit nila kinargahan ng ganung kabigat at dumaan sa nabanggit na tulay. Parang pinabibigat yung truck, ano? Oo. Sabi nila, overloaded ka na, labis-labis pa sa overloaded. Kasi nga daw, 40 tons lang daw ang pwedeng dumaan dyan. Ganon? Tapos, ano lang siya, soft opening pa lang. Kung soft opening, bakit may, ba't nakalagpas, di ba? Tingnan mo, pati ang Pangulong Bongbong, yun ang itinuro, yung truck eh. Ganon? Oo, pakinggan natin. Nandun sa kanina eh. Mahal na Pangulo? Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Nakasabit. Ganyan yung arko na ganyan. Tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan o. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan hanggang sa taas. Para hanggang sa taas, para yung buong ito, ang nagsusupport sa kanya, yan, yung bakal na nakikita ninyo at saka yung semento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. Hindi natin malaking nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, the whole process is, okay naman, yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications, mali. So, this is a design problem. Tapos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang acceptable load. Yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan ang nangyari. Ayun. So, mukhang iba rin ata ang impormasyon na karating sa Pangulo, Nelson. Kasi ang alam ng Pangulo, 100 tons din daw yung truck dalawa. Yung kasi yung unang official statement dyan, ng DPWH Region 2 na 102 tons yung truck na dumaan. Dalawa, di 200 tons yung nagkasabay sa ano? Ganun ba? Ewan ko kung
Pwede naman makita yan. Di ba, ang mga truck, meron namang inscription yan di ba? Yes, Tonnage yes. capacity, makikita mo kung sa ilan may doon. gilid. Makita kaya doon, 100. Tsaka kung nag-overload ka man, ano? Tsaka dun sa, hindi naman tayo kasi engineer, ano? Pero sino man ang nagbigay ng impormasyon sa Pangulo, huwag yung imamali ang Pangulo. Kasi una, ang Pangulo hindi naman engineer. Yun nga. Again, aywan ko lang po, itama nyo kami sa mga, baka may nakikinig tayo mga inhinyero dyan, no? Driver ng truck, o ano pa man. Yung mga eksperto sa truck. Ayan, yan, Di ba, marami kang kilala yung mga dyan. nagtatracking. Kung meron bang truck na kaya yung 100 tonelada? Ayan, si Kuya Raul, ayan, may mga tracking yan, no? At saka yung mga, may nanonood sa atin, na mga yung tracking operators, haulers. Posible ba yung magkarga ka ng 100 tonelada Sa isang truck. sa isang truck? At makatakbo ng ganyan At ka. makatakbo siguro. Mabilis yan Jen di ba? May dashcam may yan dashcam yung, Hindi naman sa sobrang bagal Hindi, Nakakatulad parang- dun, nakakasalubong nating may mga dalang mabibigat talaga, di ba? Ang bagal talaga nun. Ayan. Pero ito, may dashcam siya, nung dumaan siya sa tulay, hindi ganun kabagal. Yes. Di ba? Makikita mismo kasi may dust ka. Yun na nga po. Wag yung imali ng impormasyon. Kaya tuloy ang dating, parang sa bandang huli ng pahayag ng Pangulong Bongbong, ay may pagkakamali din talaga yung truck driver, di ba? Pero una, sinabi niya, mukhang may mali talaga sa disenyo. Yung design daw ang may Yung problema. design. Ang ginawa lang daw ng tractor, sinunod yung disenyo. Ayun. Sinunod yung disenyo, so yung original daw na kontrata ay almost 900 million. Nung ginagawa pa lamang, may nakita ng aberya, nagkaroon ng retrofitting, umabot na mahigit 1 billion. Kasi nga, hindi ubra yung design dun sa lugar Pero ako, sa tingin ko, may mga dokumentong magpapakita dyan, Nelson, sino noong 20 di ba? 2014 ba? Doon sa record. Yung simula, Nung simula. Lahat po yan, pwede natin ipatawag siguro. Contractor, Hindi makakawala yan. district engineer. Kung tawagin paper trail yan. Yes, may paper. Hindi pwedeng sino ang nag-initiate ng project? Kasi Chaco may nag-initiate ng project yan Di ba? Ito ba initiate ng project ng DPWH region? DPWH national? O ito ba initiate ng isang senador? Initiate ba ito ng isang congressman sa kanilang lugar? Nelson? Matitrace natin. Siguro yun ang suysuyin, Yun ang suysuyin at yun siguro ang alamin ng Pangulong Bongbong Marcos kasi noong isang araw kanyang statement ay talagang dapat may managot sa bagay na ito. Di ba? Yun nga. Oo. Mukhang ang isa pang sinasabi dyan, siguro na pag-isip-isip nung iba na parang hindi nga po pwedeng isang truck lang na 100 tonelada. Ang isa pang paliwanag ng DPWH dyan, marami daw mga truck na mabibigat ang unang dumaan dyan. Parang nagkasunod-sunod na. Na-stress daw masyado yung tulay. Aba talaga naman, Oo. Kasi alam mo, ang isang tulay, merong pag-aaral yan bago mo itayo Kahit na ilan. Ala ka naman pang 3 truck lang yan. O kaya naman, yung ginawa yung truck ay design lang sa tricycle. Di sana binawa. Kaya laki-laki ng tulay di ba? At saka dapat hindi nyo na binuksan muna. Alam nyo palang, di ba? Kasi dyan dadaan yung mga truck talaga. Tayo po, hindi naman tayo engineer. At saka karamihan nung, di ba, bridge, bago ka pumasok sa entrance, yung allowed na may karatula sa gilid diyan di ba? Na kung ilan lang ang toneladang allowed. Doon ba sa bungad nitong bridge ito magkabilang panig, mayroon bang nakalagay kung ilan lang ang tons na ubra? Ang paliwanag nila diyan, meron daw tao na nagbabantay. Hindi mo na pinapadaanan sa mga mabibigat. Ay, ba't nakadaan yun? Wala daw yung tao, hinahanap yung nagbabantay. Nung oras na yun. Kasi gabi ata dumaan ito natulog, kumain, di ba? Kaya na siyempre, dapat sinaran nyo muna yung tulay. Di ba? O kaya naman, kasi tayo dito sa North Luzon Expressway, makita mo sa may depa paglagpas mo ng Mindanao Avenue, yung mga truck dyan gumigilid. Kasi merong weighing scale dyan May yan talaga. May weighing scale dyan. Yung pa dyan. Yun, di ba? Kada LG na dadaanan mo, titimbangin ka di ba? Yes. So yung mga dinaanan nito, alam kung ano talaga yung timbang ng truck, di ba? Yun na nga. Bago makarating dyan sa tulay. At saka saan nag-originate itong truck na to? Ayun, yun dapat. Diba?
At Oo. ano yung karga talaga. Yan. At saan papunta. Mache-check ko yan, napakadali. Malalaman mo kung gaano kabigat yung dala-dala. Oo. Kasi hindi naman pwedeng mag-over di ba? Oo. Dun sa dala niya. Dahil hindi nga kakayanin yung truck. Kaya ako, Pangulong Bongbong, yaman din lamang nagpunta po kayo dyan. Puntahan nyo na yung contractor, yung may-ari ng truck. Oo. Gaano ba talaga laman ng truck niyan? Ano mo nga? Tsaka hindi Diba? lang yun dyan, yung driver ng truck. Ano lang yan simpleng Ay, tao lang simpleng yan. mamamayan lang ho yan. Alam mo namang, ano naman kasalanan niya nung dumaan siya? Hindi Oo. naman niya alam na bibigay yun, o hindi naman na sa nga. pinagbawalan, di ba? Hindi, yung ating correspondent doon sa Isabela, pwede ba, nasaan ba yung truck? Alam mo, yung driver pala. Nakakulong pa ba? Nandun pa yata sa truck. Hindi ba mali? Hindi! Nakakulong. Oh. Nakakulong. Ako, suggestion ko lang papuntahan natin. At saan siguro, sa dami ng ating correspondent, lahat naman ng bayan na may correspondent tayo, no? Pakipuntahan din natin yung saan mismo nanggaling yung truck. Saan ba siya kumuha nung kanyang dala-dala bago dumating dyan? Para magkaroon lang tayo ng malalim na kaalaman. At siyempre, makikita mo, halimbawa, yan pala ay galing pa ng Zambales. Ayun, di maraming dinaanan tulay. tulay. Pala dinaanan na yung tulay na hindi nasira. Diba? Bakit pupuntahan? Sasabi mo, 100 tons, ang titibay ng mga tulay na dinaanan nito. Yun na nga. Baka nanggaling pa ng Baguio yan eh. Di ba? Galing doon. Di ba meron din tulad sa Baguio na... Hindi, wala ka. Medyo curious lang tayo, ha? Tsaka makikita mo yung ano niya, yung rota, di ba? Ayun, yun, oo. Kung saan ang galing. Kaya yung ating, Natalie, i-coordinate mo nga, ha? Puntahan natin yung truck driver. Itanong lang natin, gano'n ba Kayo na kabigat? tayo pumunta. Tayo. Malayo lang Isabela, no? Matanong lang, gano'n ba kabigat yan? At saka yung pinanggalingan mismo ng truck. Importante kumpanya? yun. Oo, importante. Kasi ngayon, ang dating, bago sa Pangulo, ha, Nelson, bago sa Pangulo, bigyan natin ng distinction itong bagay na ito, ang insinuasyon, para bagang ang lahat ng problema, isinisisi doon sa truck driver. Di ba? Kahit yung mga naunang report, wala pa po ang Pangulo, ay mukhang isinisisi doon sa truck driver at saka doon sa operator nung yung hauler, yung mismong may-ari po ng truck. Pero hindi inaalam kung sino ba talaga ang nag-originate, nag-initiate ng project na yan. Di ba? At yun bang project na yan, sa isang pangkaraniwang engineer, sa assessment kasi nila, Nelson, mache-check magkano ba talaga ang posibleng gugulin sa project na yan. Yes. O baka may nakikinig po mga engineer. Hindi ko kasi kami engineer ni Nelson, At wala kaming kabatiran sa bagay na yan. I-educate nyo nga po kami at i-educate natin ang marami nating taga-subaybay. Pero itanong na natin sa kanila, Nelson. Ayan. Ang atin magiging Vox Populi, yaman din lamang kontrobersyal itong bagay na ito. Ang tanong natin ay ganito, dapat bang isisi sa truck driver? Talaga bang ito ang ating Vox Populi ngayon, dapat bang isisi sa truck driver ang pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela? Di ba dapat yan driver? Kung ano man ang kategorya mo, dapat professional. Lalo yung hanap buhay mo yan, no? Oo. Kung ikaw ay truck driver, dapat professional driver ka. Yes. Di ba? Yung una, kung ikaw ay... basic naman yun Di ba? Pagka driver ka ng truck, una, alam mo yung height ng truck mo. Kasi kung hindi mo alam, baka sumabit ka sa poste. Sasabit ka. Mga gano'n, Kung ikaw naman ay, alam mo rin yung bigat niyan. Kasi ganyan, kung ikaw ay driver ng ELF, driver ka ng dump truck, driver ka ng gaya niyan, yung mga alam mo kung ano yung kakayahan at saka ano yung dala-dala mong kargamento, Yes, of course. Kasi ikaw nakasakay ka rin sa truck, di ba? Totoo. Ayaw mo namang mamatay din, di ba? Oo. O mapahamak. Kaya itong driver, ang isa pa dyan na tanong dito Oo. baka naman ilang beses na niya dumaan dito. Pwede. Di ba? Oo. Kasi parang dire-diretso lang siya. Kabisado niya yung daanan Di ba? Oo. Baka hindi lang ito ang pang-una niyang daan O baka kahit ngayon wala pa yung... Kasi bago lang pala yung tulay Bago. Inaugurate lang, parang nakarang Pebrero buwan nga, lang. Pebrero. Takin mo yan. Marso na nangyari. Pero again, ang tulay pong yan ay sinimulan. Sabi ko kasi, obra maestra yan Di ba? 10 taon mahigit ginawa. 2014 2014. 2025 natapos Di almost 11 years. 10 taon mahigit.
Kaya kung sa isang arkitekto yan, no, Son, obra maestra niya yung tulay na yan. Ibig sabihin nito dyan, yung mga nauna na tumingin dito, Oo. ay tama yung desisyon na wag munang buksan ng tulay. Ayan. Kasi ipinano nila na, teka muna, mukhang mali yung disenyo. Oo. Di ba, pinabago nila kaya tumagal Yun na nga. Kaya- Kaya retrofit nga raw kaagad Oo, Hindi pa nagagamit Ewan ko kung bakit ito ngayon, kung tama na. Oo. Kasi sa tingin ko, Jen, wala na rito yung kung ito ay overloading yung truck di ba? Oo. Kasi kung matibay, Totoo. hindi naman ganyan Hindi kagrabe. makukulapso ng Hindi ganun, ganun oo. kagrabe, di ba? Oo. Maaring masira, pero hindi ganyan. Again, ano yan? Basic naman may stability test yan Oo. Di At ba? saka bagong gawa Oo. Di ba? Hindi katulad nung meron din sa Pampanga yata yun no? Yung bumagsak na tulay. Pero yung luma na. Oo, Nakaraan, tama, oo. Pero yung hindi, yung gilid lang di ba? Oo. Well, ako, alamin natin talaga. Kasi dapat ka, may managot yan. Ako, para sa akin nga, parang scam yan, no? Yung bridge na yan. Mantakin mo, 1 billion mahigit, ganun lang pala ang magagawa at mukhang perwisyo pa po ang nangyari. Ay, nako.